Okay, so kagaya na nakasanayan na natin, recap muna tayo, no? No, ating sermon last week. So, last week po ay natutunan natin o kita natin na pinahayo ni Jesus yung mga alagad, no? As training at para ihanda sila sa kanilang Great Commission. Pinahayo sila ng pares, no? Dalawa-dalawa. At natutunan natin na kailangan talaga pag testimony o pag nag-witness, dapat dalawa, no? Kasi yung testimony daw or witness ng iisa lang ay hindi valid. Tinuro din ni Jesus na sa ating paghayo, tulad ng mga alagad, ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng ating mga kakailanganin, no? Physical or spiritual needs. So, kailangan natin mag-depend totally sa Diyos. At yung na pag-aralan natin last week, ang lahat ng iyon ay naisulat upang maging paalala sa atin, sa ating ministry. Ngayon naman po tingnan natin kung ano yung matututunan natin doon sa istorya ng pagpapapatay ni Herod Antipas kay John the Baptist. Kaya ang title ko is Don't Shoot the Messenger. Kasi si John the Baptist ay messenger na nauna para ihanda yung way ng ministry ni Jesus. At yung ating text ay mula sa Mark chapter 6 verse 14 hanggang 29. Mahaba, no? Mahaba yung ating text. Kaya simulan na natin, no? Okay, sabi sa verse 14, and King Herod heard it. Yung mga ginagawa ni Jesus at itong mga alagad. For his name had become well known. Siyempre, no, dahil yung ginagawa ni Jesus at yung mga ginagawa ng alagad, napabalita. Alam na tutunan natin sa mga unang chapters na sa kanila yung balita kumakalat sa pamamagitan lang ng chismisan, no? So, bilis kumalat ng balita. And people were saying, John the Baptist has risen from the dead. No? Akala ng mga tao, si John the Baptist nabuhay na maguli sa katauhan ni Jesus. No? So, mali pa rin, no? Hindi pa rin nila nakikita yung katotohanan. No? And that is why these miraculous powers are at work in Him. No? Kasi nakikita nila yung mga miracles na ginagawa ni Jesus. No? So, sa kabila noon, no, nakikita nila gumawa si Jesus ng mga miracles na Messiah lang ang nakakagawa, pero hindi pa rin sila naniniwala na si Jesus ang Messiah. No? Ang tingin lang nila kay Jesus is si John the Baptist o prophet. No? Kaya nakakalungkot, no, kasi hanggang hindi pa rin talaga nabubuksan ang kanilang mga spiritual eyes and ears, no? So umabot yung balita kay King Herod, umabot na sa kanya. Sabihin, buong buong Israel na siya kilala, no? Kumbaga sikat na si Jesus. No? At ang isang dahilan kung bakit sinasabi ng iba na si Jesus ay si John the Baptist, kasi isa yung pinoproclaim nila, no? Diba? Natutunan natin yun. Isa lang yung pinoproclaim nila, to repent. No? Diba? Natutunan natin last week na yung pinoproclaim ni John the Baptist, ni Jesus at yung mga alagad,
iisa, to repent. At hanggang ngayon, ito rin ang dapat nating i-proclaim. To repent, hindi yan magbabago, no? Hindi yan magbabago. Verse 15, but others were saying, he is Elijah. Si Elijah is a real prophet yan. No? Ito yung prophet na kinuha ng Lord, no? And others were saying he is a prophet, like one of the prophets of old. No? So, ang tingin talaga nila kay Jesus, prophet lang. Hindi nila kinoconsider na si Jesus ay Messiah. Hanggang ngayon, ganyan po ang tingin ng mga Hudyo kay Jesus. Prophet lang. Kahit mga Muslim, ganyan din tingin nila kay Jesus. Prophet lang. Dito sa Pilipinas, may mga religion, ganyan din ang tingin nila kay Jesus. Prophet lang. Ibig sabihin, talagang kung hindi bubuksan ng Lord, yung ating spiritual eyes, ears, hearts, and minds, hindi talaga natin tatanggapin na si Jesus ay Diyos. No? Verse 16, but when Herod heard it, he kept saying, John, whom I beheaded, has risen. No? Iniisip talaga ni Herod na si Jesus ay si John. Kasi si John, pinapugutan niya ng ulo. No? Si Herod, pinapugutan niya ng ulo si John. No? Iniisip ni Herod, ano to, deja vu. Ano? Alam niyo ba ano yung sabihin ng deja vu? No, ako nung bata-bata pa ako, madalas mangyari sa akin yun. No? Yung deja vu, na parang nangyari na to. No? Merong nagaganap o nangyayari na iniisip mo, parang nangyari na to. So si Herod, ganun din yung iniisip niya. Deja vu. No? Nangyari na to. No? Sa katauhan ni John the Baptist. Kasi yung ministry ni John, bago nag-start ng ministry si Jesus, sikat na sikat din. Yung ministry ni John. No? Siya kasi yung lumabas na prophet. No? Di ba? Ang huling prophet ng Old Testament sino? Si Malakay, no? So, magmula kay Malakay, 400 years ang lumipas bago may lumabas na prophet ulit. Ito nga, si John. No? Ang tawag natin doon, intertestamental period. Yung 400 years na yan. Intertestamental period. Yun yung period na walang prophet ang Israel. No? Silent ang Lord sa Israel. Kaya si John, nung dumating si John, very popular. Kasi, kumbaga, nasabik ang Israel sa propeta. Nasabik sila. Verse 17, for Herod himself had sent and had John arrested and bound in prison on account of Herodias, the wife of his brother Philip, because he had married her. No? So, magkakaroon ng flashback moment dito. No? Ikukwento ni Mark kung ano yung nangyari kay John the Baptist. No? Baga, i-refresh ni Mark yung istorya ni John the Baptist hanggang sa ipapatay siya ni Herod. So, kilalanin muna natin yung mga tauhan dito sa istorya ni Mark na to. No? Si Herodias, no? Herodias, so babae, no? Apo siya ni King Herod the Great. Sino ba si King Herod the Great? Si King Herod the Great, siya yung hari ng Israel noong time na pinanganak si Jesus. No? Siya yung nag-declare na patayin lahat ng bata from 2 years old pababa. No? Kasi nga natatakot siya dahil ayon sa prophecy, yung ipanganganak na bata, dahil lumabas yung sign,
Natakot siya sa prophecy na yung batang ipapanganak ay hari, si Jesus. Eh, pinag-declare siya ng ipapatay ang lahat ng bata na 2 years old pababa. So, apo niya si Herodias. No? Itong si Herodias. So, si Herodias, ang unang asawa nito, kasi lahat sila Herod, no? May Herod sila lahat. Ang unang asawa nito, si Herod Philip. No? Si Herod Philip, ang unang asawa nito. Anak ni Herod the Great yun. So, sa madaling salita, ang pangasawa ni Herodias, tiyuhin niya. Kasi lolo niya si Herod the Great eh. Eh, anak ni Herod the Great, si Herod Philip. Yan. No? Yung kapatid ni Herod Antipas. No? Yung Herod na pinag-uusapan natin dito, Herod Antipas naman yun. Lahat sila may Herod. So si Herod Antipas, anak ni Herod the Great, at kapatid niya si Herod Philip. Ito, si Philip na ito. Ito ang unang asawa ni Herodias, tiyuhin niya. No? Itong si Herod Philip at si Herodias, nung mag-asawa sila, tumira sila sa Rome. No? Nung nakatira sila sa Rome, si Antipas, pupunta doon sa Rome para bisitahin si Philip. Doon niya nakilala si Herodias. At doon niya inasawa. No? Inagaw niya si Herodias, inuwi niya ng Israel, at pinakasalan niya. No? Tandaan natin, hindi itong Herod family na to, hindi ito pure Israel o pure Jew. Kasi hindi gagawin ito ng purong Hudyo, yung ganitong tawag dito, incest. No? Incest to eh. No? Inasawa ni Herodias yung dalawang tiyuhin niya, si Philip at saka si Antipas. Kaya ganun na lang ang galit nila kay John. No? Ganun na lang ang galit nila. Ito yung sinasabi ni John na unlawful. No? Tingnan natin verse 18. For John had been saying to Herod, it is not lawful for you to have your brother's wife. Inagaw kasi ni Antipas kay Philip, sa kapatid niya, si Herodias. No? Ito naman si Herodias na pakasama talaga kasi inasawa niya na si Philip na tiyuhin niya, tapos inasawa niya pa si Antipas na tiyuhin niya rin, na bawal din, na unlawful din. No? Kaya sila binabatikos ni John. No, basahin natin yung Leviticus 18:16. No? Leviticus 18:16. Anong sabi? Huwag kayong makipagtalik sa inyong hipag. No? Huwag kayong makipagtalik sa inyong hipag. Taglay niya ang kapurihan ng inyong kapatid. So, ibig sabihin, bawal talaga mag-asawa yung hipag at saka yung kapatid. No? Sabi, taglay niya ang kapurihan ng inyong kapatid. Punta tayo sa chapter 20, verse 21 ng Leviticus. Sabi dito, Leviticus 20:21, kapag kinasama ng isang lalaki ang kanyang hipag, no? Dinungisan niya ang dagan ng kanyang kapatid, mamamatay silang walang anak. No? Mamamatay silang walang anak. So, hindi inaalaw ng law itong sitwasyon ni Antipas. No? Antipas na lang itatawag natin sa kanya para mas malinaw, no? Kasi puro Herod ang pangalan niya. Pangalan nila. Kaya si John, sinasabi niya kay Antipas, mag-repent ka. Mag-repent ka kasi yung ginawa mong kasalanan ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. No? Paulit-ulit niya ito, no? Had been saying, no? Sa Tagalog, sapagkat laging sinasabi ni Juan kay Herodes. So, paulit-ulit no, sinasabi. Isipin, paulit-ulit nire-rebuke ni John
Si Antipas, no? Isipin natin itong sitwasyon na to. Si Antipas ay hari. Nire-rebuke siya ni John. No? Nakakalungkot, no? Kasi ito, makikita natin to sa ano eh. Sa panahon ngayon, hindi lang sa panahon nila ito. Hanggang ngayon, ganito pa rin ang mga tao pa rin ganito. Na paulit-ulit mong sabihin yung katotohanan. At yung dapat gawin. Hindi nila pakikinggan yun. Hindi nila susundin. Paulit-ulit. Si John, ganun din eh. Paulit-ulit niyang sinasabihan si Hero. Pero hindi sumusunod si Hero. Yan ang sign ng unregenerate heart. Yung tao hindi pa nabuborn again. No? Unbeliever pa ang tao kapag ganito ang karakter o ganito ang ugali. Kapag ganito ang response ng tao sa katotohanan, unbeliever pa ito. Unregenerate. Untransformed. No? Lalo na kung nag-require ng changes yung katotohanan na dinig nila. No, yun ang hirap na hirap ang isang tao na gawin. Yung kailangan mong mayroon kang dapat baguhin sa buhay mo na nakasanayan mo na comfort sa'yo. Kailangan mong baguhin yun. Hindi magawa ng tao. No? Doon nagkakaroon ng rejection. Ayaw ko magkaroon ng pagbabago sa buhay ko. Masarap tong buhay ko. Ganda itong ginagawa ko eh. No? Di ba natutunan natin, dalawa lang ang response ng tao? Either tanggapin yung katotohanan at susunod kay Jesus or i-reject ang katotohanan at manatili sa dati nating buhay. Bilang believer, mananampalataya, born again, dapat magkakaroon ng change sa ating buhay. Pag walang naging change sa ating buhay, hindi ka pa na born again, hindi ka pa na regenerate, walang transformation kasing nangyari. Bilang mananampalataya, dapat mayroong change sa ating buhay. No? Dapat meron. Isa sa mga palatandaan yan na tayo ay nagbago na. Walang in-between, no? Wala sa gitna na medyo born again. Hindi pwede, walang gano'n na 50% born again, walang gano'n. Bakit walang change sa buhay mo? Kasi 50% born again pa lang ako. Kalokohan yun. Walang gano'n. Either born again ka o hindi. Yun lang, no? Kailangan merong pagbabago. Magduda tayo pag wala. No? Either believer ka or unbeliever ka. Yun lang. Walang partial believer, no? Walang gano'n, no? Kaya ito sa Antipas, bagamat ilang beses na ipinresent sa kanya ni John yung katotohanan, no? Kasi ang ginagawa lang naman ni John sa kanya, pinipresent yung katotohanan, eh. No? Ang dami niyang opportunity. No? Sabi, have been saying, laging sinasabi ni Juan, ang dami niyang opportunity. No? Ngayon si Jesus, pinapatay niya si John. Ngayon si Jesus naman na nagsasabi. No? Karirinig niya, no? Repent, magsisi ka. Change of mind, bago ka ng isip. No? Wala pa rin, hindi niya pa rin tinanggap. No? Kasi, bilang mananampalataya, bilang proclaimer, kailangan natin i-proclaim yung katotohanan. Hindi pwede tayo mananahimik lang. No? Hindi natin pwedeng i-tolerate yung nakikita natin na mali. Kailangan natin isabihin yung katotohanan sa kanila. Anong sabi ng Ezekiel chapter 3? No? Ezekiel chapter 3 verse 18 and 19. Ezekiel chapter 3
Ezekiel 3, 18-19. Ito sabi, pakinggan nyo maigi Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama, ang Lord na nagsasabi nito kay Ezekiel. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama, at hindi mo sila binigyan ng babala, upang sila'y makapagsisi, ang mga taong ang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit, pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Ang bigat, no? Pananagutan mo sa akin yung kanilang kamatayan. No? Kapag nagtahimik ka lang, nagbulag-bulagan ka, nanahimik ka lang, hindi mo ginawa, ano tawag natin doon? Hindi mo ginawa yung dapat mong gawin. Sin of omission. No? Pag nagbulag-bulagan ka, hindi mo ginawa yung dapat mong gawin. Pananagutan mo sa akin yan. No, sabi ng Lord. No, Ezekiel 3:18, no? Sabi ng verse 19, subali, kapag binigyan mo sila ng babala, no? At hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit, hindi mo yon pananagutan. O, yun ang maganda. Di ba? Ito yung katumbas na pinapagpaga ng tsinelas. No, kailangan sabihin mo yung katotohanan sa kanila, ipamukha mo, ito yung katotohanan. Tanggapin mo, hindi, wala akong magagawa. Ang mahalaga, sinabi mo yung katotohanan. Hindi mo yung pananagutan sa Diyos. No? Kasi yung iba, natatakot, no? Pag in-expose mo yung katotohanan, sasabihin sa'yo, judgmental ka. Hindi yung pagiging judgmental. No? Hindi masama ang mag-judge kung righteous yung judgment mo. No? Matthew chapter 7, kung tama yung judgment mo, hindi yung kasalanan. Paano ba yung righteous judgment? Tatanungin natin, paano yung righteous judgment? Gaya nitong sinasabi ni John kay Antipas, na mali yung ginawa niya kasi inasawa niya yung asawa ng kapatid niya. No? Righteous yung judgment ni John kasi hindi niya ginagawa yun. No, ano sabi ng Matthew chapter 7? Tanggalin mo muna yung troso sa mata mo para makita mo yung puwing ng kapwa mo. Yun yun. Hindi mo pwedeng i-judge. Halimbawa ako sinabi ko, si JM, sinungaling. O tapos ako sinungaling din. Yun ang unrighteous judgment. Kasi ginagawa ko rin yung ginagawa niya. Tapos, ipinamumukha ko sa kanya yung katotohanan, ako ganun din naman. No? Sabi niyang ni Jesus, tanggalin mo muna yung puwing sa mata mo. Nang sa ganon, makita mo yung puwing sa kapwa mo. No? Gatrosong puwing, sabi pa ni Jesus, exaggeration. No? Kaya si John, righteous yung ginagawa niyang pag-review kay Herod kasi hindi niya ginagawa yon. Kung si John nakikiapid din sa hipag niya, hindi niya pwedeng sabihin niya kay Herod, hindi niya pwedeng i-rebuke si Herod kasi ginagawa niya rin, magiging unrighteous yung judgment niya. Okay? Yun ang ibig sabihin dito. Okay, so meron tayong pananagutan, no? Kapag nakita natin yung mali at hindi natin in-expose yung mali. Pangungunstinti ang tawag doon. Pananagutan natin sa Lord John. Now, sabi sa verse 19, Herodias was holding a grudge against him and was wanting to put him to death and was not able. Diba? Sabi natin 2 sermons ago, nalaman natin yung response ng tao sa gospel. Either tanggapin o i-reject at kamuhian. No? Kapag ni-reject yung gospel ng tao, hindi lang nila basta i-reject yan, kamumuhian pa nila yan. No, kasi
ini-expose ng gospel yung katotohanan tungkol sa tao. At ang tao ayaw niyang ma-expose yung katotohanan tungkol sa kanya. Hindi niya matanggap. No? Kaya si Jesus, no? Yung experience si Jesus, nireject siya sa sarili niyang bayan, sa Nazaret. No? Tingnan natin yung response ni Herodias kay John. Diba? Kasi nga, paulit-ulit pinoproclaim ni John na mali yung ginagawa nila. Galit siya kay John, no? Holding a grudge. Nagkikimkim ng galit kay John itong si Herodias. No? Ganito, hanggang ngayon ganito pa rin ang tao eh. Ang story na to, pinapakita kung gaano ka-depraved ang tao o kung gaano ka makasalanan ng tao. Yun ay tinuturo ng passage na to. No? Kasi hanggang sa panahon natin, ganito pa rin eh. No? Yung mga tao, ayaw madinig yung katotohanan. Ayaw nila yan. No? Nakakabigi sa kanila yan. Gagawa ng paraan yan para hindi nila marinig ang katotohanan. No, ganun ang ginawa ni Herodias. Gumawa siya ng paraan. So, natutulilig na ako rito kay John. Ano kaya gagawin ko para manahimik ito? No? Verse 20, For Herod was afraid of John, knowing that he was a righteous and holy man, and he was keeping him safe. And when he heard him, he was very perplexed. No? But he used to enjoy listening to him. No? Ito yung natural reaction ng mga tao. Kapag may nakasama silang holy person, no? Natatakot sila, no? Nag-iiba yung kanilang attitude at behavior. No? Tayo, minsan pansinin natin, no? Yung mga relatives natin, no? Pag na, ano na to? Pastor na to. No? Iisip nila, pastor na to, hindi na nagkakasala to. Ganun ang isip nila eh. Born again na to, hindi na to nagkakasala. No? Ang taas nung level, ang tingin nila sa tao kapag born again. Huh? Kaya si Herod, takot siya kay John. Alam niya tama yung sinasabi ni John eh. No, alam niya tama yung sinasabi ni John. Tandaan natin, si Herod, hari yan ha. Para matakot siya kay John. No? Hari ka kay John. No? Pinakulong niya si John, pero ayaw niya ipapatay. No? Sa kabila nung araw-araw, no, siguro nakakulong si John sa loob ng kulungan. Sumisigaw to, no, Herod, mag-repent ka na. No? Kasi mali ang ginagawa mo, inasawa mo yung asawa ng kapatid mo. Sa kabila nung ginagawa ni John na yun, hindi pinapapatay ni Herod si John. Okay lang yan, tama naman yung sinasabi niya. Okay sana kung gano'n, no? Tama naman yung sinasabi niya. No? Kaya lang hindi ko magawa. No? Gusto ko bumait, pero hindi ko magawa. Hindi niya pinapapatay si John. Sabi pa rito, he used to enjoy listening to him. So, pinapangaralan ni John to si Herod. No? Minsan may time siguro na bumababa si Herod, si Antipas kay John, no? Para kausapin. Pag nag-uusap sila, sinesharean siya ni John. No? Meron na sanang, may opening nga kay Herod, no? Tingnan natin, bakit hindi nagtuloy yung opening na yun, no? Verse 21, And a strategic day came when Herod, on his birthday, gave a banquet for his great men and military commanders and the leading men of Galilee. No? May dumating na opportunity ngayon. Strategic day, sabi para ipapatay si John ni Herodias, birthday ni Antipas. No? Mga bigating tao, bisita niya.
mga general niya siguro to, no? Mga commander niya, mga town leaders, no? Ang bisita ni Hero, siyempre birthday niya. Hari, pag birthday ang hari, sigurado grande, no? Verse 22, and when the daughter of Herodias, itong pangalan nito Salome, no? Anak ni Herod Philip yan, hindi anak ni Herod yan. No, sabi nga, sabi natin kanina, nabasa natin, hindi sila magkakaanak. No, hindi sila magkakaanak eh. So, ano yung curse yun eh? No? So, and when the daughter of Herodias herself came in and danced, she pleased Herod and his dinner guests. And the king said to the girl, ask me for whatever you want, and I will give you. No? So si Salome, yung anak ni Herodias, siya yung naging entertainer. So lahat to planado ni Herodias. No? So sabi ng mga Bible scholar, si Salome daw, time na to, mga 12 years old lang. 12 anyos, so dalagita, no? Natuwa yung mga bisita. No? Pati na rin si Antipas sa pagsasayaw ni Herodias. No? Kasi sinabihan siya ni Herodias, ganda mo yung sayaw mo, ha? Para matuwa sa iyo si Herod at yung mga bisita. So dahil natuwa nga si Herod, pinahiling siya. No? Pinahiling niya si Salome kahit anong maibigan niya. No? Kahit ano, whatever you want, sabi. No? Kung ako to, ihilingin ko na lang yung kaharian niya. Verse 23, and he swore to her, no? Whatever you ask of me, I will give it to you. Up to half of my kingdom, hanggang sa kalahati ng kanyang kingdom. No? At sumumpa pa si Antipas, no? He swore. No? Sumumpa siya sa harapan ng mga bisita niya na ibibigay niya anumang hilingi sa Salome, maging kalahati palang kingdom niya. So nakasalalay dito sa kanyang sumpa yung kanyang reputasyon, no? Bilang hari. No? Bilang hari, nakasalalay yung reputation niya. Verse 24, and she went out and said to her mother, what shall I ask for? And she said, the head of John the Baptist. No, sabi nga natin, pakalalahan to ni Herodias eh. Nung nanay ni Salome. Kaya bumalik nung sinabihan siya, anong hihilingin mo? Bumalik si Salome sa nanay niya. Anong hihilingin ko? Tinanong niya. Tinanong niya kung ano yung hihilingin niya. Kasi nga ito ay pakanalahan ni Herodias. No? Sabi pa sa verse 25, and immediately she came in a hurry to the king and asked, saying, I want you to give me at once the head of John the Baptist on a platter. Sabi nung nanay, ni Herodias, hingin mo yung ulo ni John the Baptist. Hindi mo, lagay sa plato. Gusto ba ilagay pa? Matindi to si Herodias eh. Gusto niya ilagay pa sa plato. Yun ang hiniling nila. No? Kasi nga sabi, naka-strategic time eh. No? Naka-champ ko siya eh. Talagang pinlaan nila itong mag-ina, no? Matagal pa lang. Verse 26, and although the king was very sorry, nalungkot yung hari, no? Si Antipas, sa request nung ni Salome, no? Yet, because of his hope, and because of his dinner guests, he did not want to refuse her, no? Walang nagawa si Herodes. Ay, may papatay si John eh. Kaso, sumumpa siya, no? Sa harap ng mga bisita niya, narinig yung kanyang sumpa. So, ayaw niyang baliin yun. Kung tutusin, hari siya eh. Ano man ang gustuhin niya, magagawa. No? Pwede niyang bawiin yun. Kasi nga, hari siya eh. Pero nang ibabaw, number 1, first seed.
Unang kasalanan, pride. Nanibabaw pride, no? Kasi nga nadinig yung mga general niya, yung mga town leaders niya, nangako siya. Ibigay niya kahit ano. So, pwede niya naman sabihin, wag lang yan. No, wag naman yan. Kahit anong hingin mo, wag yan. Pero hindi, dahil nga, iniisip niya, baka, wala pala to si Antipas, wala pala isang salita ito. No, yun ang inuna niya, ang pumasok sa isip niya. Yung pride. No, nangibabaw yung pride kaysa sa magiging kasalanan. Yan ang number one problema ng tao. Totally depraved. No, uunahin ng tao yung fried chicken niya kaysa sa kasalanan. Kahit magkaroon ng kasalanan, kahit mag-commit siya ng kasalanan, okay lang. Basta't wag lang matitinag yung fried chicken niya. No? Nakikita natin yung total depravity of man here. Totally depraved. Kapag hinayaan natin maghari ang kasalanan, ikukurap nito yung buong pagkatao natin. Yan ang delikado. Pag hinayaan mo yan, isa lang, no? Isa lang naman, Lord. Ano lang, ito lang. No? Hindi kailanman, hindi sasabihin lang, Lord, naiintindihan kita. Sige, gawin mo yung kasalanan. Kailanman, against yun sa karakter ng Diyos. Hindi niya ito-tolerate kasalanan is kasalanan. Hindi ka pwedeng, Lord, pasensya ka na, ha? Minsan lang. Hindi. No? Wala, hindi ka pagbibigyan ng Lord dyan. No? Kaya pag hinayaan natin yan, ikukurap niyan yung buong pagkatao mo. Hindi mo na yan mapipigilan. No, yung tinatawag doon, yung nalulubog sa kasalanan. Sa una, no, ginagawa mo yung kasalanan na yun, meron pang conviction. Ako, pagkatapos mo gawin, nagsisisi ka, no? Para yung sa templo, no? Yung publikano, dinadabuhan yung dibdib mo. Ganun yung mararamdaman mo doon. Diba to? Ayaw ko naman talaga gawin to. Pero dahil sa kahinaan ng flesh ko, nagagawa ko. Okay pa yun, no? Kasi pag pinabayaan mo yan, hinayaan mo ng hinayaan, darating yung time, nagawa mo yung kasalanan, bali wala na. Wala nang conviction, wala nang yung kasalanan, wala nang ganun. Yun ang nakakatakot. Wala na yun, wala nang conviction yan. Tuloy-tuloy ka na sa paggawa ng kasalanan mo, no? Malulog mo ka na. Kaya mag-iingat tayo. No, huwag natin gawing practice yung, saw muna ako sa kasalanan. No? Next week, magbabago na ako. Ngayon, this time, kasalanan muna ako, Lord. No? Bukas hindi na. Ngayon lang, pagbigyan mo lang ako ngayon dito, Lord. Walang ganun. Hindi ka pagbibigyan ng Lord sa kasalanan. Kasalanan is kasalanan. Tapos, kinabukasan, ganun ulit, Lord. One time pa ulit. Hindi pa satisfied yung aking flesh. No? Ulit. No? Hanggang sa paulit-ulit ka na. No? Kasi inalaw natin na maghari yung kasalanan. No, ang tunay na believer, ang pinaghahari yung Holy Spirit. Hindi yung kasalanan. Yung Espiritu natin ang dapat maghari. Bakit? Kasi yung Espiritu natin, yun ang tinubos. Yun yung redeem. Yung Espiritu natin. Yung flesh, unredeemed yan, kaya nga nagkakasala pa rin ng tao. Kasi, yung flesh ang na-redeem, yung spirit ang na-redeem, yung flesh, unredeemed yan. No? Pero, kapag tayo'y born again na, dapat hindi mo na hinahayaang controlling ka ng flesh. No? Dati, no, unredeemed tayo, nung hindi pa tayo nabuborn again, kontrolado tayo ng flesh. Katawan natin. Na ang tita ng laman. No, kung ano sabihin niya, susunod ka talaga eh. Kasi unredeemed yung spirit. Ngayon, nabunagin ka na, no, yung spirit mo tinubos na, dapat yung flesh na susunod sa'yo, sa spirit mo. Hindi na tayo alipin ng flesh. Alipin na tayo ng Diyos. No, dapat yung flesh pasusunurin mo sa spirit.
Dapat tayo na may control sa flesh. Hindi na tayo kayang kontrolin ng flesh. No? Basahin natin. Proverbs, Kawikaan 21 verse 2. Kawikaan 21 verse 2. Ano sabi? Ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto. Ngunit si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso. No? Minsan nakala natin yung ginagawa natin tama. Minsan nakala natin yung ginagawa natin ayon sa kalooban ng Diyos. Pero hindi, no? Hindi pala. Ang Diyos lang ang nakakasaliksik. Kaya hayaan natin yung Spirit ang mag-lead sa atin, yung banal na Espiritu. Ano pa sabi sa 14:12? Kawikaan 14:12. Kawikaan 14:12. May daang matuwid sa tingin ng tao. No? Tingin ng tao, daang matuwid. Ngunit kamatayan ang dulo nito. Total depravity of man. No, akala ng tao matuwid yung daan. Ngunit kamatayan ang dulo nito. Kaya hindi natin pwedeng pagtiwalaan yung galing natin. Hindi natin pwedeng pagtiwalaan yung isipan natin. Ano dapat natin pagtiwalaan? Yung sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Kaya nga ginawa ng Diyos ang scripture. Ito yung natin, instruction manual natin ng ating buhay. Dito tayo kukuha o titingin kung anong dapat natin gawin. Huwag natin gamitin yung ating talino. Dahil sabi nga, akala ng tao, matuwid yung daan. Yun ang tingin ng tao. Pero at the end, kamatayan pala. Di ba? Totally depraved. Man is totally depraved. Kailangan natin ng Diyos. Huwag tayo magmagaling. No? Sabi, verse 27, immediately the king sent an executioner, and commanded him to bring back his head. And he went and beheaded him in prison. No? Pinapugutan ng Antipas dyan. No? Bagamat masama sa loob niya, pinapugutan niya. Sabi sa 28, and brought his head on a platter. Sinunod talaga kung ano yung inutos. Ni-request mo yung salumi. Inilagay sa plato. And gave it to the girl. And the girl gave it to her mother. No? Nakuha ni Herodias yung gusto niya. Ito yung gusto niya. Yung mamatay si John para wala nang magkukunbig sa kanya. No, magagawa niya na yung kasi yung salita ng Diyos, dinudurog siya. So, sasabihin ni John yung mga ginawa nilang kasalanan, dinudurog sila, no? Kumbaga, natutorture sila doon. Ngayon, patay na. Pugod na yung ulo. Wala nang magsasalita sa kanila. No? Ito yung ni Herodias, yung plano niya. No? Ginamit niya yung manipulation talent niya sa anak niya. No? Minanipulate niya yung anak niya. Ginamit niya yung anak niya. Tinake advantage niya yung kahinaan ni Antipas. Sabi niya, ito si Antipas, pag nagbitaw ng salita ito, hindi nito puputulin dahil na may nakikinig. Mayabang to si Antipas. Susunod yan. No? Kaya si Antipas, nireject niya yung katotohanan for the sake of comfort and sin. No? Nireject niya yung katotohanan, sinasabi ni John, for the sake of comfort and sin. Kasi yung pagtanggap ng katotohanan, gaya ng sabi ko kanina, nagre-require ng changes yun . No, nagre-require ng changes yun. Yung pagtalikod mo sa comfort mo. Ang ginagawa yung kasalanan kasi komportable ka ro. Kasi masarap. Kasi nag-i-enjoy ka.
Kasi natutuwa ka. No? Ngayon, kung tatanggapin natin yung katotohanan, tatalikuran mo yung comfort na yan. Yung convenience na yun, tatalikuran mo. No? Kasi kailangan na natin mag-obey. Kaya napakahirap mag-obey, di ba? Inuuna talaga natin yung ating convenience, yung ating comfort, yan muna. No? Yan ang ginagawa natin. Ito muna, ito gusto ko to eh. Gusto kong gawin to eh. No? Lord, itong Sunday ngayon. Oh. Eh, meron nag-imbita. Doon tayo, outing. Doon tayo sine. Doon tayo. Unahin ko to, Lord, kasi ito yung gusto ko. Ito yung comfort ko, ito yung convenience ko. Unahin mo talaga yun, Lord. Sa next time ka na lang. Pagka libre na ako. No? Yun ang katotohanan. Total depravity of man. Kaya hindi natin kayang mabuhay ang tao kung wala ang Diyos. No? Verse 29, and when his disciples heard this, they came and took away his body and laid it in a tomb. No? So, kinuha ng mga followers niya, disciples niya, yung kanya bangkay. No? So, ganito din gagawin ni Jesus, nung mga alagad ni Jesus sa kanya. No? Foreshadowing ulit, no? Sabihin, kung ano yung mangyayari kay John, ganun din kay Jesus, no? Si John, sinigap ipapatay ni Herodias. Si Jesus naman, sinigap siyang ipapatay ng mga Pariseo. At ng mga Herodians, no? Yung mga disipulo nito ni Herod. So, makikita natin sa passage na ito, na yung kasalanan, madaling lalaganap kung pagbibigyan natin. No? Wildfire, ang tawag dyan. Wildfire. Sa gubat, kapag sinigaan mo yung isang bagay, lalo pag summertime, hindi yan, napakadelikado niya kasi mabilis yan lalaganap. Kaya, nung summertime, na balitaan natin, no, kung saan nagkaroon, mga iba't ibang parte ng mundo, nagkaroon ng mga wildfire o forest fire. No, ganun din yung kasalanan. No? Pag pinabigyan natin, mabilis lumaganap yan. Magpapatong-patong yan. No? Patong-patong yan. Tapos, magdadamay pa ng iba yan. No? Magdadamay pa ng iba yan kung hindi tayo magiging maingat. At itong passage na ito, na nakita natin, isa ito sa mga example na yan. Kung ano ang epekto ng kasalanan sa tao kapag pinagbigyan natin yan. Kaya hindi po pwede yung maunawaan naman ako ng Lord. Hindi ako nakakapag-church ngayon, unahin ko muna to. Maunawaan naman ako ni Lord. No? Yung natatawa ko sa tao eh. Yung isipan ng Lord, alam niya eh. O, paano mo nalaman, unawaan ka ng Lord sa ginawa mong kasalanan? No? Bakit sinasabi ng tao yung parang magkaroon ng pampalubag sa kanya? Kasi alam niya mali yung ginawa niya. Pampalubag loob yun sa kanya. O, unawaan naman ni Lord siya. Pampalubag loob yun. Hindi mo alam yan kung maunawaan nga ng Lord yan. At ang Lord, kasalanan is kasalanan. At sa ating pagwawakas, the reality is that you will either respond to Christ in faith, based upon who He is and what He has done for you. Or you will face the wrath of God that is coming. Dalawa lang yan. No? Ang katotohanan ay maaaring tumugon ka kay Kristo sa pananampalataya in faith. Batay sa kung sino siya. No? At kung ano ang kanyang ginawa para sa iyo. Yun yung una. Pangalawa, harapin natin yung galit ng Diyos na darating. No? Napakabigat nito, no?
kami, yung every Thursday, nag-aaral kami ng, yung Bible study namin, pinag-aaralan namin yung Revelation. At makikita mo rin kung gaano katindi yung puot ng Diyos sa tao. Unimaginable. Kung mapag-aaralan lang ng tao yun, no? Ewan ko lang, no? Sasabihin mo talaga, ayaw ko mapasama rito. Kung makikita lang, kaya nagtataka ko, dapat talaga, bagay mahirap kasi, no? Dapat ituro yan eh. Yan ang dapat ituro. Yung kung ano sasapitin ng tao, hindi sasampalataya kay Jesus. Kung ano sasapitin ng tao, hindi susunod kay Jesus. Kung alam lang nila, no, isasabihin nila, ayaw ko maiwan. No? Kaya, dito sa ating conclusion, dalawa lang. No? Ang tanong, ano gusto natin dito? Yung tumugon tayo kay Kristo o harapin natin yung galit ng Diyos? No? Alin dyan sa dalawa na yan ang gusto mo? Question yan para sa ating lahat. No? Yung katotohanan na ihayag na sa atin. No? Ipinahayag ni Jesus yung kanyang sarili sa pamamagitan ng kalooban ng Ama, no? Sa pamamagitan ng ginawa niya nung siya'y nagkatawang tao. Kaya mamimili lang tayo kung anong gusto natin. Kaya habang nasa church age pa tayo, no, sa Bible study namin, every Thursday, napagkaralan namin doon na tayo ngayon ay nasa church age. No? Kaya habang nasa church age tayo, patuloy natin ibahagi yung gospel. No? Ibahagi natin kasi yun ang ating purpose bilang mananampalataya. Ibahagi natin. No? Ano man yung gawing pagharang ni Satan, kasi harangan talaga tayo ni Satan. No? Kapag yun ang meron kang purpose na gano'n, ay, tinatakot dapat sa kana lang. Nakala na ako magsishare dyan. So, kunyari, meron kang kapatid, tsuhid, tsahid, nanay, tatay, anak, no? Gusto mong sharean. Ay, sa kana yan, wala naman yan. Kasagot lang sa akin yan, sakana. No, gawin natin yung ating trabaho. No, lalo na sa ating mga mahal sa buhay, siyempre gusto natin yan sila makasama sa langit pag napunta tayo doon. No? Gusto ba natin na tayo lang ang pupunta roon, yung mga mahal natin sa buhay? Iwan. No? Imagine kung ano dadanasin nila dito. Kawawa talaga sila. No? Kapag naiwan. Kaya gawin natin habang may church age pa. Kasi pag wala ng church age, too late na. Dadanasin na nila yung 7 taong paghihirap na yon. No? Hanggat may church age pa, hanggat may time pa, i-share na natin yung gospel. Mag-proclaim na tayo, mag-witness na tayo. No? Gagawa si Satan ng mga pagharang, pero wag nating gawing hadlang yun sa atin. No? Tuloy-tuloy lang tayo para magawa natin yung ating purpose dito sa mundo. Kasi mamatay tayo, hindi natin ginawa yung purpose. Sa langit ka nga napunta. Pagharap mo sa Diyos, tatanungin ka ng Diyos, ginawa mo ba yung purpose na dapat mong gawin? Hindi po, Lord eh. O, diba? Anong mukha ihaharap mo kay Lord kung gano'n, no? Nagawa mo ba kung ano yung purpose ko sa'yo? Hindi po, Lord eh. Kasi nahihiya ako eh. Kasi tinatamad ako eh. Kasi abala ako eh. Okay lang kung sasabihin na sige, okay lang kung gaganunin ka ni Lord. Pag mabigat, mali ka ng pinuntahan. Hindi ka dapat dito. Diba? Pero istorya gano'n eh. Na sinabihan siya, mali yung pinuntahan mo. Hindi ka dapat dito.
Okay?